inyong lahat, mayad nga aga, kaninyong tanan. Good morning to all of you. You're probably what this is all about. Very simple. This morning, we will bring you stories for a better normal. Ano bang ibig sabihin ito? Mga kwentong pang-araw-araw sa panahon ng ECQ, quarantine, lockdown, anuman ang salita na ating gamitin dito. Sa mga nakaraang panahon, nakaraang linggo, araw, buwan, ay nag-iba ang buhay ng Pilipinas, ng ating komunidad, ng ating bahay at tahanan mismo at ng buong mundo. And I, together with some of my dear friends, environmental advocates, health advocates, both policymakers and workers on the ground, decided to bring you our knowledge, what lies deep in our soul and in our heart, and my decades of lawmaking, but this time bringing it to the ground so that everyone will understand sa pang-araw-araw nating buhay. Ano ba ang sinasabi nilang new normal? Ano ba yung new norm? Ano ba yung sinasabing babalikan natin pagkatapos ng pandemic o pagkatapos ng lockdown? At ang tanong, dapat bang balikan ito? Kaya ang aking mga kaibigan na matagal ko nang nagkakatrabaho sa iba't ibang mga batas and environmental, ecological health work are with me this morning. Itong ating Zoom meeting, I'm new in technology, which is being streamed live on Facebook. So you may ask questions. Well, for those who are wondering, who is this lady talking? Perhaps those who are not in my generation or those who know me. Well, I'm Lauren Legarda, now representative or congresswoman of the Lone District of my beloved home province of Antique. That's why I'm wearing this t-shirt with Patajong. This is a micro-enterprise and a vulnerable rural livelihood. Perhaps that topic can be for much later. But before that, I would like to explain to you that this is just a conversation, interactive. You can ask questions. You can even tweet. You can send questions on Facebook. And we're very lucky to have three esteemed persons with broad knowledge, not just nationwide, but globally and worldwide. I handpicked them to be in the first ever episode of this environment, ecological, it's actually a multi-dimension online platform or a Zoom meeting because I do it every day. And I want to share with you my conversation with them. Gusto kong makasama kayo sa mga storya ng ating bagong normal. Pero I would rather call it the better norm. Why? The new norm, it seems trite and cliche. Better norm because we have to go back to what is better. Not easier or faster, what is better. Hindi ba? Parang ang mga ibon mas marami ngayon. Maraming nakapansin. Blue sky. Maraming nakapansin. Bumulaklak ang dating natutuyot lang ng mga gulay. On the other hand, before we proceed, tayo po ay nagbibigay pugay sa lahat ng mga frontliners, sa lahat ng mga medical and health practitioners, sa lahat ng mga security personnel, officers, sa lahat ng mga service providers. Hindi ko na po babanggitin ang iba't ibang sektor na nagpapagulong ng ating buhay, bahay, barangay, ang ating mundo, ang ating bansa. Ito po'y para sa inyo. Itong storya para sa ating kinabukasan, the stories for a better normal will chronicle your life. But today, we start with the experts. I'm very, very pleased to have with me a lady whom I think, aminin mo na in fact, we talk to each other early morning and minsan midnight. Sorry sa asawa niya ha, pero ako yung kausap at pinag-uusapan namin literally the birds and the bees.
hanggang ang aming mga gulay na tumutubo at hanggang sa mga buto na hindi dapat i-plant or yung mga dapat itanim. Kaya, kwentong gulay. Kasama natin ay isang abogado ng Department of Environment and Natural Resources, isang consultant sa aking opisina, at siya rin ang tumulong sa akin because I'm the principal author of the NIPAS, the National Integrated Protected Area System. Attorney Ipat Luna, who lives by Taal Lake. Alam mo, next time, Ipat, gagawin natin. Hindi Zoom meet na ganito. Ipapakita mo sa amin yung uri ng pag-fishing dyan sa Taal, di ba? Ibang klase dyan. At papakita mo sa akin kung sumisilip-silip pa ang pabugsok-bugsok ng Taal. O yung mga kwento natin tungkol kung paano gumawa ng mga ecological na mga banyo na hindi gumagamit ng tubig o ng flash. Pero ibang kwento yan. Ay, Ipat, would you like to say hello? Okay. And, kasama rin natin, of course, babae muna, ha? Okay. Ang aking kapartner sa pagpapatupad ng aking favorite law, one of the 8 environmental laws which I authored, which is the Ecological Solid Waste Management Law. And that's Sonia Mendoza of the Mother Earth Foundation. If there's anyone who understands my law the best, who can explain it to people in the barangay, who we together with our very hardworking staff, Roy and everyone else, converted what used to be the dirtiest barangay into the cleanest and greenest barangay, tutok lang, teaching each and every, not purok, not sityo, household person. Barangay Nyogan in Tagaytay, Barangay Sikat in Alfonso, and Barangay Potrero in Malabon. And so, Sonia Mendoza, I'm so happy to see you. And tell them also later, hanggang gabi, nag-text kami. In fact, the other night, when I thought of this idea, Sonia said, yes, people are raving to listen to you, to watch us. So, now, turuan mo sila ng pagka-stricto kung paano mag-segregate ng food waste para ito ay magamit din para sa organic compost. Okay? Yes, Sonia Mendoza, Mother Earth Foundation, implementer of RA 9003. Okay. Last but not the least is a partner in everything I do. I love this guy. He's so positive. He's so brilliant. And he founded the Institute of Climate and Sustainable Cities. For after all, this is what life is all about. The cities must not be heat-trapped, napakainit. The cities must not be congested, na nauubo tayo dahil sa traffic. And our common, ang ating mga kalsada, ay hindi para lang sa mga nakaka-afford ng kotse, o nakakabayad ng Grab, o nakakasakay ng bus na smoke belcher. Hindi. Dapat sustainable ang ating mga syudad. At yan ang isa sa mga advokasya ni Red Constantino na hindi lang sa sustainable cities ang kanyang advocacy, but also in my global work. He helps me when I speak with leaders of different countries, especially the vulnerable countries like the Philippines. He helps us in the CVS, the Climate Vulnerable Forum. So, masyado ko nang build up ang ating tatlong, ayoko sabihin panauhin, because it sounds like a talk show, but we are in a different age now. And so, for my days in television, for those who are just newly tuned in, or maybe wondering, why is a former senator like Congresswoman Pantica doing this? For those who were not born before my time, don't ask me when. I was in television from the late 1970s, early 80s, till before I became senator in 1998. And so this is actually second nature to me. And I'm so happy to have with me Attorney Ipat Luna, Ms. Sonia Mendoza, and Red Constantino. So let's start with Ipat. Ipat, sa pagbabago ng ating pamumuhay sa pang-araw-araw na buhay, bilang ina, bilang asawa, bilang isang eco-warrior at abogado, at bilang na rin isang nahilig gaya ko sa mga kwentong gulay.
Paliwanag mo sa amin, Ipat. Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga, Deputy Speaker Lauren Legarda. Ang mag-iiba sa buhay natin sa mga susunod ay yung magkakaroon tayo ng oras. Halos kalahati ng mundo mawawala ng trabaho. Hindi yon biro at kailangan maghanap ka agad ng bagong trabaho. At laging pwede yung pagkain. Magtanim, mag-ipon ng mga buto, gumawa ng bagong lupa mula sa halos kalahati ng ating basura. Yung oras natin, nandiyan na ba yung slides? Please, Jean. Yung oras natin ay kailangan nating habaan ngayon dahil ang nasa larawan ay si Vic Ramos na nagtanim ng puno simula nung maging secretary siya simula nung matapos siyang maging secretary. Ngayon, many years later, tumitingala siya sa karami-rami, lampas ng 300 uri ng puno sa kanyang lugar. Nagbabago ang pagtingin natin sa oras, kailangan nating habaan. Ano? Next, please. Sa pagbabago dahil sa COVID, iba rin yung magiging importante. Lupa, no? Na pwede naman natin gawin mula sa kalahati ng nagiging basura natin. Ito po si Kapitan ng Barangay Kalawit ng Balete. No? Naubos yung kanyang barangay dahil sa pagputok ng bulkan, pero siya ang magsasabi sa atin kung gaano kahalaga ang lupa. Doon sa dati niyang barangay, natabunan ng abo lahat ng pinaghirapan nilang itanim, pinaghirapan nilang buuin yung lupa doon para payamanin. Ngayon, kailangan na natin gumawa ng bagong lupa. Sa halip, tinatapon natin ang kalahati ng ating kitchen scraps, na kalahati ng ating basura sa mga landfill kung saan di siya magagamit. Next, please. Next, susunod naman po, ito naman po yung mga taga-Baseco, gumagawa po sila ng hobby na bag mula sa waste din. Ano? Sa mga susunod na panahon, dahil maraming mawawala ng trabaho, maraming mananatili sa kanilang mga bahay. So kailangan nating pag-isipan ano sa bahay ang pwede nating gawin na kapaki-pakinabang sa lahat. Paano gagamitin ang kalat? Paano i-repair ang lahat ng sira? Paano kikilusin ang isip para gumawa ng mga bagay na may halaga mula sa mga bagay na akala natin pre-COVID times ay walang halaga. Magbabago ang mga kabuhayan. No? Isa si Alon Guaylil sa Kabalikat dito sa Baseco na naghahanap ng lahat ng paraan na gumawa ng mga bagong bagay mula sa waste. No? Kaya tamang-tama para kay Tita Sonia. Ito yung isang halimbawa ng ginawa ng mga taga-Baseco. Lahat ng miyembro rin nila ay required magtanim ng 7 uri ng gulay at 3 klase ng puno sa kaliit-liit nilang lupa sa Baseco. At doon importante ang lupa. Kulang nga sila sa lupa. Yun ang hinihingi nila sa DNR nung panahon na binisita ko sila. Salamat po. Thank you, Ipat. Now, paliwanag mo sa amin. Alam ko ikaw isang abogado, pero napakahilig mo din sa urban gardening. Pero actually, yung lugar mo sa may Taal Lake, hindi naman urban yan, rural. So, marami nagsasabi, paano ba ito gagawin? Ang hirap, wala naman akong garden, wala naman akong farm, wala naman akong lakeside na bahay. O, simple. Hanggang sa mga toilet na hindi kailangan ng tubig or ecological na toilet. Kasi alam natin, ang hygiene at sanitation ay isa sa pinakamahalagang aspeto ngayon sa panahon ng COVID kasi kalinisan ang mahalaga, ugas ng kamay, at saka dapat malilinis. So, paliwanag mo sa amin, number 1, itong paggagawa ng gulay sa mga paso, pagtatanim, at second, yung special mong banyo na pinuntahan ko na hindi naman kailangan mamahaling mga gamit sa mga banyo. Short lang, Ipat, para lang maintindihan na lang. Yes. Kasi po ginawa ng Panginoon ng ating mundo para lahat ng material ay umikot. Pero nasanay tayo na gagamitin natin tapos itatapon padiretso kaysa sa pabilog. So kailangan na natin pag-isipan na yung uo natin, yan ay may gamit. May fecal transmission route ang COVID, kaya kailangan, lalo na sa urban areas, red, di ba, na ayusin na natin yung 20% lang ang sewerage ngayon. Kailangan taasan na natin yan. So, ipunin lang po yung buto mula sa kusina, siguraduhin natin na ang
pinupuntahan ng ating UO ay maayos na septic tank o kung hindi naman, pwedeng ipunin natin yung wiwi para sa bugambilya. Lahat halos ay magagamit. Yun ang intensyon ng sangkalik. Pwede pala gamitin ang urine sa bugambilya? Totoo? Yes, pampabulaklak. Pero pagtatagalin muna, hindi kaagad. Ayun, alam mo maganda, sa mga, dahil first pa lang natin to, no? Sa mga susunod, linatratuhan mo yung banyong ginawa mo na pinakita mo sa akin na mura lang pala, pwedeng gumawa ng banyong simple, hindi kailangan mamahaling mga fixtures at tiles. Pangalawa, yung paggamit ng urine sa bugambilya. Huwag lang gagamitin sa lechuga sa kakainin mo, ha? Kaya sa talbos ng kamot. Kaya, at pangalawa, papakita natin yung pagtatabi ng mga buto. Ayan. Alam mo nyo, usapang buto, tuwang-tuwa na ako niyan. Ano ibig sabihin? Sa lahat ng ating kinakain, di ba, Attorney Ipat, hanggang sa mga buto ng papaya, ay dapat ibukod natin, itutuyo natin, at yan ay papasibol natin. Pero bago yan, sa kwentong gulay at usaping buto, ay ito ang nanay ng ecological solid waste. Pero simplehan natin ang ecological solid waste management. Dahil ako po ay lawmaker. Ginawa ko po yung batas 1998. Ito'y naipas sa 2001. Nagtataka ang mga senador nung panahon yun. I was the youngest senator at the time. Sabi nila, kung batang babae yung senador na ito, bakit ba ang kanyang inaabalahan ay basura? Aba, bakit hindi? Dahil ang Pilipinas ang isa sa pinaka malakas magbigay ng basura sa mundo at sa 12 million na katao sa Metro Manila, ang tunelada ng ating basura ang siyang nakakasanit ng ating sakit. Kaya, noong 1998, imagine 98, that was 22 years ago, I already wrote RA 9003. Ano ba yung RA? Republic Act. Ecological Solid Waste Management Law. Ang hirap isipin, no? Yes, memorize. Ano ba sinasabi ni Lauren? Simple lang po. Segregation of waste at source, recycling, and composting. Promise, next time, we will show you households na simple lang na gumagawa niyan. Pero ang eksperto na maaaring magturo sa inyong lahat ay si Sonia Mendoza. Let's hear from Sonia now. Hi, Sonia. Hi po. Magandang umaga po sa inyo at sa lahat ng mga nanonood. Maraming salamat sa paggawa ng programang ito. Ang nagpapasalamat kami kay Deputy Speaker Lauren sa pag-author ng batas na sinasabi niyang RA 9003. Ngayon, sinusunod po ng Mother Earth Foundation yon at kami nagkaroon ng Zero Waste Programs. Ngayon, ang Zero Waste ay hindi walang basura kasi wala pa tayong tinatawag na Extended Producer Responsibility, which states that manufacturers should be responsible for the products that they manufacture up to the end of the life cycle of these products. A cradle to cradle and hindi cradle to grave. A part of the circular economy for a sustainable world. Sa amin po ang zero waste ay walang aksaya. No? Conserve resources, no food left on the plate, walang matitira sa plato, ubusin ang tubig sa baso, patayin ang ilaw pag hindi kailangan, ang shower pagka nagsasabon, patay, gumamit ng baso sa pagsisipilyo ng ipin, mga simpleng bagay na gagawin natin araw-araw. Ngayon, ang zero waste systems are resilient even in the time of the pandemic. Ngayon po, mayroon pa ring waste collection na nangyayari, segregated waste collection sa mga aming zero waste sites. Ang mga waste workers po ang integral part ng success nito. And to inspire them, Mother Earth Foundation has supported more than 450 waste workers sa aming mga communities by the community kitchen and by providing them with zero waste relief and protective equipment. Source segregated waste ay kinokolekta sa mga bahay-bahay, kinokompose ang biodegradable na bubulok at ang recyclables nilalagay sa MRFs. Ngayon po, saradong mga junk shops, ang waste workers ay walang income galing sa recyclables. The garbage trucks collect this without buying them. Now, ngayon sa ating enhanced community quarantine, gawin natin itong hindi masyadong mahirap sa pangalagaan ng kalusugan ng ating mga family members sa bahay, bawasan ng basura, isegregate at source, i-compose yung biodegradable waste at sa ating backyard or sa mga paso,
Keep our recyclables clean before giving to the trucks. Avoid using single-use plastics. Bring reusable bags, mga reusable cutleries, water bottles pag kayo lumalabas sa inyong bahay. Magtanim ng madadaling patubuing mga gulay like talong, kamatis, okra, alugbati, kamote sa backyard, sa pots, sa mga paso or kahit anong container. Naka-ani na po kami ng mahigit 4 na kilong talong, kamatis, alugbati, and now mag-harvest na rin kami ng okra. So, ganyan po natin gagawin ang pamamahala ng ating mga itinatapon dito sa ating mga bahay habang tayo ay naka-quarantine. Very good, Sonia. Nako, alam mo, Sonia, ang dami ng acknowledge natin. And a lot of people are joining us on Facebook. Tayo naka-Zoom meeting, naka-live stream tayo sa Facebook. At mga taga-Antique, nako, maraming nanonood. Duro gid na salamat. May mga taga Iloilo rin. At meron din mga taga Manila, Metro Manila, at hanggang sa Bangkok ito. Babasahin ko. At ang dami nilang mga questions. But before that, let me see, ha? Ayan, may taga Antique, Iloilo, Manila, even Bangkok, may mga tanong from Makati, may tanong from Quezon City, and they have a lot of questions. Pwede natin bigyan ng pagkakataon si Red magsalita, pero tapusin ko muna si It's Never Enough, si Sonia. Marami kang sinabi in 5 minutes. To the uninitiated, sa taong hindi pa naghihiwalay ng basura, hindi madali. Paano ito gagawin? So, perhaps we can even devote one whole episode on ecological solid waste management. Tapos, papakita tayo ng mga paghiwalay ng basura sa organic waste at saka yung bote lata plastic, tapos yung lata na hindi na kayang i-recycle. Okay. I may seem Greek again to a lot of people. Pero Sonia, ipaliwanag mo sa kanila yung simpleng-simpleng 3 aspeto ng RA 9003. Yan, balikan natin si Sonia. Parang yung pagturo mo sa Barangay Nyogan at Barangay Potrero, nung nagsisimula pa lang tayo mag-educate bago sila nanalo ng Clean and Green. Yan. Kaya natin, kasi tayo, I wrote the law, you implement it. In 5 minutes, you're able to say it. Pero sa mga bagong nakikinig, ano yan, ang hirap. Ayan. Can you simplify, let's say, in 30 seconds, kung ano yung 3 aspeto ng ESWS? Sonia. Unang-una po yung pagpapalit ng kanilang kaisipan. Nang manggagaling sa puso nila ang pangangalaga sa ating Mother Earth. So, kailangan po yung batas, ang basic niyan, segregation at source. So, sa bahay pa lamang, yung ating mga itinatapon, wag na nating paghaluin. Hindi pwedeng paghahaluin muna saka ka magbubukod. Mahirap po yun. So, yung mga tirang pagkain, mga pinagbalatan ng gulay, bukod po kaagad yun. Tapos, dapat po sa system, kaya hindi umaandar yung marami, wala pong segregated collection. Yung pong pag-collect ng mga pinaghiwa-hiwalay, dapat po hiwa-hiwalay din ang pag-collect noon. Hindi yung naghiwalay yung bahay, tapos kukolektahin ng isasama-sama. Tapos dapat po, ang pangatlo, magkakaroon ng materials recovery facility ang bawat barangay. So doon po ilalagay yung mga nabubulok para sa composting, yung mga nare-resiklo, nandun din po sa eco-shed, at saka yung mga residual waste, yun lang po ang dapat kukunin ng truck ng syudad. Pero yung po bahay-bahay, dapat po yun ay unang-una yung kaisipan nila ang babaguhin. Hindi madali, pero kayang gawin. Kasi nagawa ko eh. Diba? At sa mga matitigas ng ulo ng kasamahan ko, ay naturuan ko din. At even my office. Diba? Kung i-grade mo yung aking opisina, nabisita mo na yung sa Senado noon, at saka sa House of Rep, at saka yung bahay ko. I-grado mo nga ako, papasaba kaming 75%. Sonia? Pasadong-pasado na po. Okay, pero room for improvement. Hindi. Okay, sige lang po Pag kumakain kayo ng saging, hindi tinanim ang saging, sana taba ang aking kinakain ngayon na tinanim ko. Pag kumakain ng saging,
mamaya na ubusin. Pagkatapos saging, yung balat, hindi nyo isasama ito sa bote na wala ng laman. Hiwalay. Ito ay ibubukod nyo at ilalagay nyo sa isang compost pit. Anong po compost pit? Hirap intindihin nyo. Butas lang po yun sa ground, sa soil. At doon maglalagay ng food waste kasama ng mga dry leaves at mga twigs. Kung kayo'y nakatira sa building, kondo, or walang espasyo, dikit-dikit ang bahay, no? Maski na informal settler, saan nyo lalagay? Ilalagay nyo sa isang lata, maski anong lalagyan, at doon ang mga food waste at ibabaon sa lupa sa pinakamalapit na lupa na inyong makikita. So, huwag nyo isasama ang tirang pagkain o labing ng pagkain sa mga bote, lata, plastic. Yung bote, lata, plastic, yan ay mare-recycle, pera yan. Benta nyo. O, meron na kayo pamasahin, ipang-grab na kayo. Meron na kayong pambili ng seedlings o kung ano man. Yung hindi food waste, yung hindi bote, lata, plastic, yung hindi papel at hindi tissue, yan ay, Sonia, ang tawag ay lata, di ba? Residual. At maraming mga LGUs at mga bahay ay kaya hanggang 80% ang nare-resikulo at 20% lang ang napupunta sa residual. Okay, we'll get back to that. My questions, so many questions here about that. Now, we go to the issue of climate. And by the way, this is an initiative of my office and the Climate Change Commission. For those who don't know yet, the Climate Change Commission is an agency of government created under the Climate Change Act. Sila ang in charge na magturo sa mga government agencies and local governments and ang sambayan ng Pilipino kung paano yung pang-araw-araw na climate change adaptation. Ibig sabihin yung pag-aakma ng ating buhay sa pagbabago ng klima. At sila rin ang siyang tumutulong sa gobyerno para paintindihin sa mga tao, sa estudyante, sa lahat ng mitigation, yung pagpapabawas ng paggamit ng fossil fuel. Isa sa mga professional, isa sa mga experts, isa sa most credible NGOs is the Institute of Climate and Sustainable Cities that has been the partner of the Climate Change Commission and my office since my days as senator. So, Red Constantino, yung mahirap intindihin na Institute of Climate and Sustainable Cities, simplify here. Pagbibisikleta, pag-shift to renewable energy. We give you the floor. Akala mo parang traditional na television, no? Red Constantino, ipaliwanag mo ang ginagawa ng ICSC at i-operationalize natin sa pang-araw-araw na Pilipinong buhay. Red Constantino. Salamat po, Deputy Speaker Legarda. Sa inyong mga viewers, sa inyong tagapagpakinig, magandang umaga po. Doon sa mga ngayon pala mag-tune in or those who will be hearing this for the first time, hindi naman po sanay si Deputy Speaker na nagtataas ng sarili niyang bangko. So kami nang bahala doon. Ano? Matagal, bago pa po mag-pandemic, advocacy na po niya yung bagong normal. So this one, our current context just emphasizes the fact that in an emergency situation like ours right now, it is even more important to take steps, gumawa ng mga hakbang para maging mas maayos ang buhay ng pamilya sa paraan na hindi nakakapahamak sa iba. Ang usapin po ng pandemic ay seryoso po at as my previous speakers have also said, the frontline workers are the ones that are keeping society safe and healthy. And pinagpupugayan po natin lahat na nasa medical personnel at saka nasa hygiene. And I think yung steps na binanggit ni Ipat kanina, ni Tita Sonia, are the things that I think will really matter to our medical personnel who are doing a heroic job.
if you can take steps and try to add to the solution at home in your neighborhoods, it creates a huge support system for our people working to keep our cities clean, our hospitals safe, our citizenry healthy. Yung topic po na binigay sa akin ngayon is a little bit on climate but mostly on mobility, and I think this is quite an important issue. Ang ating gobyerno po ay inaasikaso ang lahat ng kanyang makakaya. Hinaharap niya, siyempre, sa lahat ng pagkakataon may batikos at may puri. At sa ngayon, napakahalaga na we do our research well. The slide you see on your screens right now, makikita nyo isang curious fact na hindi napag-aaralan pa ng gusto. Baka nga si Deputy Speaker Legarda would find interest on this in particular. You will see that compared to countries like Malaysia or Singapore, Thailand, Vietnam, Japan, Indonesia, Hong Kong, South Korea, and Taiwan, by average, ang pinakalumiit ang public mobility ng publiko ay ang Pilipinas. So in terms of the lockdown, we might... explain that. Baka may makita tayo na lessons dito rin, sapagkat yung lockdown will have different effects. But I think part of the challenges we're facing right now is because we were a country that was drastic in implementing mobility restrictions, and yet kung titingnan ng resulta ng response, no, in terms of testing, tracing, and the number of infection rate of infection and deaths and recovery, we're not necessarily at the top also. So mobility really matters. Mahalaga ang mobility. And in this sense, you can draw many conclusions. Sa ngayon, I think I'm confident to say our colleagues in government, especially in MMDA and LGUs, are looking at this problem very, very closely. Because I think if cities like Pasig have been wise enough to say na cycling, bicycles are essential, no? As essential almost as medical personnel, then I think there's a lesson there too. Mobility really matters, especially for the working class households. My second point also is, sa gitna po ng emergency ng pandemic, ang unang instinct ng tao ay hindi mag-isa, kundi tumulong sa iba. Different groups like the Life Cycles PH initiative nila Keisha, Lend a Bike, yung grupo ni Aldrin Pelicano ng Manila Moves have done admirably well. I think together they have lent out, donated, matched, sold, helped sell over 1,000 bicycles, at least as of the first week of April, to medical personnel, to security guards, to market vendors in cities. Diretso po ang kanila naging trabaho at bisikleta ang bumubuhay sa napakaraming komunidad at mga tao, mga kasama nating nurse, doktor, janitor, basurero, at security guard and cashiers sa mga butika at sa mga tindahan. Helmets, backlights, frontlights, hindi ako magugulat kung lampas na ng 5 million piso ang kanilang naipon para sa ang kanilang main intervention ay bisikleta. I guess my third point also is that while bicycles are not going to be the only solution in terms of mobility, especially after an emergency period is done, I think it will be central and among the many critical solutions. Ang mahalaga lang, hindi tayo nahuhumaling sa project thinking or technology-driven solution. Ang kinakailangan, as Congressman Legarda has often said, systems thinking. Hindi pwedeng pa isa-isa. Pedestrian, walking is the best mode of transport. And how do we enable cyclists to feed into pedestrian systems, rail systems, jeeps and buses, para ang priority po ay nagagalaw natin na ang mobility ng mga tao, hindi po mobility ng mga sasakyan. And in this sense, I think Metro Manila has huge lessons to share to other newly urbanizing cities. Huwag niyo nang tularan ang nangyayari sa Metro Manila
na naging fixated sa larangan ng kalye para sa mga may sasakyan. Madalas nating naririnig ang kasabihan na hindi naman lahat marunong mag-bike. As if yun ang dahilan kung bakit hindi dapat palaganapin ang pagbibisikleta para sa trabaho. Pwede rin naman natin sabihin, mas marami naman yata hindi marunong magmaneho. Pero bakit motorists ang nagiging priority? I think public mass transport is going to be key, especially non-motorized system. And ultimately, if we do that, we have a healthy population, less air pollution, better tourism, and all of that works as a co-benefit to contributing to the global climate crisis. Yun lang po, ma'am. Thank you very much, Red. You've said so much which deserves one whole episode. Hindi natin, I have a question. Maraming mong sinasabi, dapat i-change yung mobility, but paano natin i-operationalize yan? Sa mga nanonood ngayon, may mga nanonood, hello Japan, hello Canada, nako, hello America, ito, Antique, I will read, don't worry, all your names and your questions. Some of the questions we'll try to answer on Facebook, pero back to Red first. Nakita natin ng EDSA kung gaano ka-traffic. Nakita natin ngayon, pag-behave ang taong stay at home, it's almost empty. So, now that ililift ang lockdown by June 1st, anong dapat gawin? We should dedicate perhaps more lanes for bikes, i-segregate na natin kasi hindi natin pwedeng hintayin ang Department of Public Works, construction, no, it's gonna take forever, right? So it's just a matter of reclaiming 1 or 2 lanes back and forth and dedicate it either to pedestrians and or to bicycles, right? Yes, ma'am. Several po ang madaling solution as we try to understand our situation better. I think the first one is that national government agencies, especially local government, kinakailangan may protected, dedicated bike lanes. Because while mass transport is going to be critical to long-term development, in a situation where we have to distance ourselves, and which means less seats to occupy at mas mahaba na pila sa MRT, LRT at sa mga bus at jeep, bisikleta ang napakahalaga. So if we have bike lanes that are protected, that are dedicated and enforced, mas marami pong magbibisikleta. Mensahe rin po sa mga merong bisikleta. I think if you have a bike, this is our challenge. You're almost obliged to ride your bike so that you can give a seat in MRT or LRT or a jeepney or a bus to those who don't have one. Magbisikleta ka para iba makasakay din at mabawasan ang pila. At the same time, ang laki-laki po ng savings na makakalap niyo para sa inyong household. Very good. Will you draft a letter for me to the Metro Manila Council? Yes, ma'am. That is composed of the NND and the LGUs of Metro Manila, so that before the lifting of the ECQ by end of May, ay nabasa na nila yon at naisip na nila. In fact, I will link you with the NNDA, MMC, the 3 of you, especially you. It's your suggestion, you do it. Because here on our environmental, online, Zoom meeting, Facebook Live, etc., we don't talk, we do. In fact, yes, our past actions, our past legislation, we are already applying. That is the reason why IPAC, Red, and Sonia are here. So, my staff are listening. I hope someone's taking notes. Of course they are. Today, we will call, we will write, we will email, and make sure that pag-iisipan kung paano at kaya naman, simple lang itong salita, we're reclaiming the commons. Yes, ma'am. Why? Do the roads belong to those who can pay to buy a car? These are the commons. It belongs to the common tao. We should dedicate more bike lanes and pedestrian days. Kunyari, pupunta ka ng Caloocan mula sa Monumento, tapos papunta ka lang sa MTU, o pupunta ka sa May Muñoz Market. Kaya mo naman lakarin yan, hindi ba? Hindi naman kailangan mag-jeep ka, hindi naman kailangan mag-kotse ka, hindi naman kailangan mag-grabe. Pwedeng i-bisikleta o lakarin ka. But before that, thank you. Duro ginda salamat. Teka, hindi pa tayo tapos sa mga viewers na nag-text. Antique,
Japan, USA, Canada, Bulacan, Eastern Samar, North Carolinas, America, Marikina, Sydney, Australia, Leyte, Quezon City, Baguio, Antipolo, and the media, Manila Bulletin, and some of the bloggers are also texting, and from the different LGUs of, andami, can I read this later on? Okay. So, Yes. Red, draft that letter for me. So, lahat ng sinasabi ni Red, ni Sonia, at ni Ipat, hindi pwedeng talk and then we're done. No. Sorry, No. I invite you to join me here because we take action on what we're discussing now. And we also enlighten them. And so, for the next coming week, what we will do is, yung pinag-usapan ni Ipat, hihimayin natin yan, and we will have real stories and inside stories of the people who take care of biodiversity, of the people who do urban gardening. So, the inside story of the real story for a better normal. And then in the coming episodes, we will have the favorite examples of Sonia Mendoza na kaya pala mag-segregate o hiwalay ng basura at ito pala ay mas mura at mas malinis. So, mag-gather kayo ng example, ng video, ng pictures, and we will show them yung how to. So, next time, gaya ng inikot mo ko, Sonia, nun sa bahay mo, na kaya kong mahiga sa iyong banyo dahil sa linis, ganun ang gagawin mo, pictures at video. Tapos, si Red, ganun din. Hindi lang sa bicycle lanes, pero ano pa ba ang alituntunin para sa isang climate adaptive at sustainable na city. Hindi naman lahat nakakaintindi ng sustainability. Yan. So, importante, everybody should know, this is just the first time. The three of you, my question before I proceed, mahaba pa to ha? Sabi nila 30 minutes, but no, because people want to hear. My question is three of you, are you with me in this? Ipa, yes or no? Are you with me in this? Of course. Oh, very good. Sonia, are you with me in this? I can't hear you. I can see you. Sorry. Sure, Mother Earth is with you all the time. Very good. And Red, are you with us in this? All the way, ma'am. Very good. So, the three of you are permanent staples in our, kala nyo ngayon lang, marami tayong trabaho. Okay. Ako naman, sige. You know me as Lauren Legarda. 20 years in television and 21 years in the Senate. I authored environmental laws, Clean Air Act, Clean Water Act, Ecological Solid Waste Management Law, Climate Change Act, which created the Climate Change Commission, Renewable Energy Law, Environmental Education Awareness Act, Renewable Energy Act, and marami pa, People Survival Fund. Pero ang pag-usapan natin ngayon, yung simpleng pang-araw-araw na kaya niyong gawin sa mga nagawa ko. Ano pa itong mga tinatawag na sustainable practices at home? Ano ba yung tinatawag sustainable? Ibig sabihin sa sustainable yung akma sa pang-araw-araw, mas madali, mura lang, kaya natin i-sustain. Ano ba yung sustain sa Pilipino? Yung kaya lang natin, walang kailangan major production. Simple lang, kaya i-sustain. Sige. What are these sustainable practices at home? Ayan! Oh, una, pansinin nyo ang, wag muna yung gulay, yung t-shirt. Siyempre, plug, antike. Ayan, ang patajong t-shirt, ito rin patajong. Yung suot ko dun sa picture, plug muna ha. Gawa ng isang micro-enterprise, si May Alicante. Ito namang suot ko, gawa ng isang batang designer ng antike. Ito ang na-design by Marie. So, ito ang mga micro-enterprises na ang mga babae ang siyang naghahabi, ang mga babae ang nananahi, at ang mga bumibili at sumusuot mga babae, but this is really a full circle of people who work in the rural areas in weaving centers. Okay, sa ating gulay. Ayan. Yan ay sana backyard ko. Pero I have to be truthful, yan ay hindi ko
backyard. Although ako nagtatanim sa sarili kong backyard. Pero itong latratong ginamit ng aking staff ay kay Governor Cadiao, hindi ba? Oo, I think kay Governor Cadiao. At ito, ang gulay na tinatanim niya, if I am not mistaken, this is cauliflower, I think, or broccoli. Yan. So, maraming nagtatanong, paano tayo magtatanim kung wala naman tayong farm? Wala naman malaking lugar. Maski sa mga window sill, maski na sa bintana, isang maliit na bintana, hindi naman kailangan isang hektarya o 1,000 square meters ang pagtatanim. Swerte pag meron kang farm sa probinsya. Swerte pag may maliit kang lupa. Pero maski na condominium, maski na apartment, maski na walang garden, yung iresikulong bote, lagyan ng konting lupa, lagyan mo lang ng buto. Sisibol yan. Pag sibol, it will grow. Start with 1 bottle. Start with 1 pot. Start with 1 recycled container. Everything starts with the first step that you'll make. Yan, yung picture kong yan, nag-harvest ako. Sa mga may lupa naman sa probinsya, sa aking mga antikenyo na nanonood ngayon, at ang daming text, I'll answer you later, ay pagtanim tayo. Yung aking programa, yung pagkaon para sa tanan. Binili namin ni Governor Cadiao yung mga produce ng ating mga upland farmers from different LGUs, from Saremillo, from Barbasa, at nung panahon ng lockdown, so ngayon naman, ay binaba namin sa bagsakan at pinabigay ng libre sa mga barangay at sa mga bahay sa barangay sa may poblasyon na hindi makalabas dahil sa lockdown. So, parang bumili lang tayo ng hindi kayang ibenta ng ating mga farmers and we gave it to those who are needy and who are hungry. So, that backyard gardening, you can plant sa inyong lupa or maski sa loob ng bahay basta masilayan ng konting araw. Okay, next slide. Do we have a picture na susunod? Okay, ito, naalala ko ito. Ang tagal na nito. So, yan, naalala mo ba ito? Ito ay sa Barangay Nyogan, sa Tagaytay. Dati, nako, hindi sumusunod ng aking batas. Pero, pinuntahan namin ni Sonia, pinagsagaan namin. Tinuruan namin sila sa kanilang MRF, ano ba yan? Material Recovery Facility. Ano ba yan? Ay, wala naman akong magarang MRF. Nako, hindi po kailangan magara. Recycled na bamboo, recycled na kahoy, recycled na bote. Hindi ba familiar yan? Hindi naman yan mamahaling mga paso eh. Yan ay mga plastic container, ganda ng kulay, no? Violet, no? At tinamnang lang ng herb na yan. Kasi yung kanilang dating tambakan na isang lupa sa barangay, ginawang gulayan at libre para sa mga barangay homeowners, sa mga bata na kumuha ng gulay sa mga tinatanim nila. Tapos nakahiwalay ang bote, lata, plastic. Ayan, ang resulta, ginawa nilang pato. Ang kanilang food waste ay ginawang organic compost. At yung lamang hindi maresikulo ang siyang kinokolekta ng garbage collector. So, pag ginagawa natin ito, pag naghihiwalay tayo ng basura, we reduce. Siyempre, konti na lang ang kukunin ng garbage collector. Pag konti na lang ang kukunin ni garbage collector, konti na lang ang pupunta sa landfill. Hindi ba palaging may away kung saan lalagay ang landfill? So, wala nang away pag hindi na kailangan kolektahin dahil na-recycle mo na. So, na-reuse mo na. Kaya ganun kahalaga ang ecological solid waste. Reduce, reuse, recycle, upcycle. Yan. Next picture natin. Do I still have a picture? Ito yung MRF. Tinan nyo, hindi kailangan mag-harap. Yung handwriting nga nila, hindi maganda. Okay. Hayaan mo na. Yan. It was a rainy day. So, Sonia and I are there. Kasama namin ang DNR. I think si Director Ellie pa noon. Kasama pa namin ang USEC noon ng DNR. That was a few years ago. Kasama natin si Sonia's Garden. Si Tita Sonia Garcia. Yes, all white, the glamorous lady. Yan. Ako, syempre, nakamaong. So, ito yung Material Recovery Facility. Sa mga nakikinig,
ng mga taga-barangay. Barangay captain, or if you belong to a barangay, of course you do. Tanong nyo sa kapitan nyo, saan ba ang ating MRF? Sabihin, ano ba yung MRF? Spell nga, simple lang po kung saan tayo naghihiwalay ng basura sa nabubulok, hindi nabubulok, at maaring may gulayan. Do I still have a next picture? Meron pa ba? Kasi ang daming tanong dito. Meron pa ba? It's the last one already. Is it the last one? Okay. Now, I just have to give an opportunity for all of these questions, okay? Can I just read some of them? Okay. So, may question from Jazz SMYLE. Simwile? Magkano po ang possible budget para sa maliit na gulayan sa bakuran? 0 po ang budget. Kung meron kayong bakuran, gaya ng sinabi namin, ay pwede lang i-recycle ang food waste. Yan ang gagawin mong organic compost. At yung bote, lata, plastic, ang pwede mong pasok para lagayan ng seedling o tatamnan. At ganun kasi. As I said, hindi kailangan mag-arak agad. Magtanim ka lang ng isang kangkong. Magtanim ka lang ng alokbaki. Magtanim lang ng talbos ng kamote. Ayos na. Yun ang kinakain ka sa araw-araw. Any of you can actually answer. Any of you wants to answer this? Ano yung budget, ipat para sa gulayan? Would you like to answer this? Yes, pati sa akin, 0 yung budget. Actually, nitong pandemic, maraming naghahanap ng lupa, no? Saan daw makakabili? Actually, makakagawa ng lupa. So kung bubulukin lang natin yung ating mga pinagkainan, marami rin yan sa tabi-tabi, pwede naman kumuha ng lupa. Tapos yun nga yung mga waste natin na kahit plastic, dyan kami nagtatanim. Maraming halimbawa nung kung ano-anong lalagyan. Kung maliliit lang, pwedeng dun yung unang buto, yung seedling, parang seedling tray. So, agree ako na 0 talaga. Kasi kung ano man ang meron ka, pwede mong hanapin kung paano itatanim. Libre pa ang buto sa DA. Punta lang kayo sa Bureau of Plant Industry, libre ang buto. Okay, thank you, Ipat. Yes, libre ang buto. Hindi kailangan humingi ng libre ang buto. Ako yung mga buto ko, ako ang nagtutuyo at saan ay pinapasibol. Gaya ng buto ng buto ng papaya, buto ng mangga, yung buto ng basil flower, baka hindi kayo mahilig sa basil, hanggang maski anong buto ay pwedeng ituyo. Meron dito from Dine Pelaez, I guess taga Libertad. Dito po ako sa Libertad, now fighting for a river. Yes, please, on Facebook, of Inday Lauren Facebook, Mr. Pelaez, tell me which river you're fighting for. Is anyone destroying a river? IPAC is my environmental consultant for the protection of our waterways and biodiversity, please. Okay, question for Attorney IPAC. Do you have the model for the ecological comfort room? Ayan. Okay, meron ka bang ecological comfort room? Kailangan, wag lang natin ikwento. Pakita mo next time, ha? Meron. Actually, maraming gumagawa ng eco-sand na tawag na toilets. Yung hinihiwala, urine diverting. Ibig sabihin, iba yung pinatutunguhan ng basa, iba yung pinatutunguhan ng solid. Tapos iha-harvest mo yung urine at saka yung pag natuyo na kasi yan, hindi na yan mabaho. Sorry to interrupt. Next time, papakita mo yung... Pakita natin. Oo. At saka, I will ask my staff, isama natin si Alpas. Yung Alpas sa Antique ay ang walang tanggi, ang linis, ang kanilang sinatapon after you pee or you poo ay husk, I think, ng sa coconut. Oo. Ay walang taho. Oo. So, you will show us pwedeng abo. Abo. Pwede rin abo. Okay. From Marife Caldes, paano po kami makakapagtanim kung nasa isang studio lang kami? Gaya ng sinabi ko, syempre, let us not expect a farm pag nasa studio. Pero, maski anong narisikulo na bote ng anuman ininom nyo o lata, kung meron kayong bintana, siguro naman ang studio may bintana ay maaari. Alam kong hindi madali,
Pero, di ba nakakatuwa? Maski isa lang sinisilayan mo sa isang bote, lagyan mo lang ng maski anong buto, maski anong seedling, matutuwa ka na. Ayan. Ito, mahaba, oh. Take a look at the Antique area why planting is not a priority. Kaya nga ako ang bago niyong congresswoman. I'm making planting a priority. That's why yung farm bill ng San Jose ni Mayor Elmer, ayan ay dapat tamnan natin mas marami so we could provide more vegetables. At yung project ko sa San Remillo, well, we will have organic farming there with the Department of Agriculture. We will update you on that. Okay, the other question, Annalyn De Jos from the US. Hi, Kong Lauren. I think what is the sinkerator? It's best to grind off the food waste and for the bone. What's the sinkerator? Would any of you know? Yeah. The incinerator, yun yung nakakabit sa sink nila. Tapos lahat ng kanilang mga, well, nabubulok, they grind it. Diretso sa sewage yun. Pero hindi pwede dun yung mga buto, at saka hindi pwedeng maraming kanin. Ay, actually, mas maganda na yung composting. Kasi high-tech siguro siya. Sorry, wala po kaming sinkerator dito sa akin o sa Amerika siya. Okay, thank you very much for that. Pero yung mga wala pong sinkerator, pwede naman compost lang. Ibig sabihin, isabi lang yung food waste, yung mga buto, at yan ay babaon sa lupa, yan ay fertilizer na. Ayan. Tapos, Benedict Doliete, good morning, watching from Tobias Bernier. Ayan, sa Tobias Bernier, Dao, yan yung former town of Dao, nandyan yung Alpa na gumagawa ng ecological na bathroom. Canada, hello, Marilu Javier, each household should be given a medium-sized container so they'll be used to segregate the wet foods and particles from the dry waste. Yes, ihiwalay natin ang dry sa wet. Hello from Japan, Isco Gonzalez, God bless you also. Ed Sara, this is a very good topic and helpful to all people, and everyone must be aware on climate change adaptation. Next topic natin, Manny de Guzman and Rachel Herrera, Commissioners of Climate Change Commission. Yung ating 10 alituntunin ng climate change adaptation, gagawa tayo ng video or pictures at i-simplify natin. Ayan, parte yung ating mga questions. So, Rafael Orexel Arellano Francia, Inday Loren, salamat po sa information na ginagawa nyo sa bayan. Ay, simula pala to, join us all the time. I want the whole Antique to be watching. And Maribeth C. Boudreau, mabuhay po kayo, Congresswoman, mabuhay na po kayo. And then, so, it's very good, importante, ayan, may text ka pala dito sa akin, na importante, let's be sensitive sa mga mawawalan ng trabaho, dapat magkaroon tayo ng bagong kabuhayan, at ang mga example nito, gaya ng sinabi ni Ipat sa akin dito, yung pagtatahi ng mask, tama yun, no? Gaya ng ginawa ko sa Antique, yung mga retaso nito, nagagawa ko ng example, ay ginawang mask. At yung kaibigan kong si LC Stander ng Alena, gumagawa ng mga damit, pahingi ng kopya, yung mask. So, ay ginawa nilang mask din. So, yung mga gagawa ng PPE, gagawa ng mga mask, yan ay gagawa ng face shield. Yan. Hindi na bumibili yung mga tasko at namimigay sa Antique. Ang University of Antique, the teacher ko rin ang ginagawa nila next time, sila ay gumagawa ng mga face shield at even our partnership pala with the Don Bosco Brothers. I can share pictures. We provide the materials and the Don Bosco Brothers do thousands of face shields that they give out to barangays and to hospitals as well. Annalyn De Jos, bicycle and bike lanes, red, are a good idea. Kaya lang tama siya, the drivers are scary. Most of them don't follow the rules. So red, how do you solve this? Kailangan, nakakatakot talaga kasi dito parang walang respeto eh. Parang bububuin ka na lang. So sa memo mo, ay kailangan isama mo kung paano yung protocol or disiplina sa mga drivers. Bago yan, papakita ko ito. O, see? Ang ganda, o. Cute ba? Cute. Kasi hindi ka siya natin.
Okay. Yes, no? Okay. Yan na muna. So ito'y galing sa retaso na bigay ni LC Standen. Sana pala nanonood siya ng Alena. Retaso sa kanilang mga jacket. So, Red, be sensitive to the comments na sinasabi ng mga tao, paano nga ang pagbungguin na lang sila. Di ba? Okay, I'm sorry I have to read all of this. San Recabar, the Marikina City LGU, was able to request funding from the Global Environment Facility for the bike lane under climate change mitigation in the early 2000. Matagal na. Can you please find out, Red, how Marikina City was able to access this funding? And let's see what other cities can do that from the GES. Pero ang GES, mahabang proseso, but still we'll try. Can you help me with that, Red? Ma'am, madali lang ang, hindi natin kailangan ng massive funding kasi pop-up bike lanes, pylons, ang mga police kinakailangan lang i-enforce na huwag manghihimasok. And I also think recognition from your office will be valuable kasi maraming private sector na naglalagay na ng bike racks in cafes, in restaurants, in malls, in hotels. Okay. And I think dapat napupuri sila kasi tamang ginagawa po nila. So we will have those examples. We will have them on Zoom next week, in the coming week, of small groups. I want it as micro and as small a community as possible. Those who patronize, who actually walk their talk, and then do me that memo today. But really going beyond this talk by actually showing the community that are doing what we're saying now. Okay. Yes, ma'am. So I talked about that. Marife Picoro Valdez, nagsesegregate po kami sa bahay, pero pinaghahalo-halo ng garbage collector. Ayan nga, sinabi ni Sonia, di ba? Ano ang solusyon dito, Sonia? Nag-segregate nga. Pagdating naman sa garbage truck, pinahalo na naman. Mali yan, hindi pinapatupad ang batas, di ba? Pwedeng kasuhan yan, no? Yes. Pwede. Yeah? So, dapat yan ang LGU. Ano ba ito? Meron na akong time check 11:05. Originally, 10 to 10:30 lang. Kaya lang, marami hindi natutulog sa ibang bansa, marami nagtatanong. So, well, we should have discipline and time, but I realize it's more than 30 minutes. So, because it's the first time, I will give myself 10 more minutes up to 11:15. So, it became 1 hour and 15 minutes. But it's streaming and daming tanong. We should answer this. And the three of you can answer anytime. From Nick Kim, in this pandemic, there are news and articles saying there are positive impacts in the environment, such as the reduction of air pollution, less consumption of fossil fuel. Is it possible to maintain this improving state of the environment after the pandemic? That's very good. That's the reason why we have this story for a better normal, so that we can see that the better norm or balik sa dati, no way balik sa dati. Bakit? Balik sa dati na nakakasakal ang ang simoy ng hangin. Balik sa dati na nagtatapon tayo ng plastic sa ilog. Hindi pwedeng balik sa dati. Kailangan segregate waste at malinis ang simoy ng hangin. But answer me, any of the three of you, Ipan, how do we make sure pagbalik na ng traffic sa EDSA, pag labas pa naman ng tao, back to consumerist lifestyle, balik sa dati yan. It's not going to be the better normal. What do we do? Ipa, rest. Siguro, ma'am, pakinabangan natin yung mga natutunan natin habang nandito tayo sa mga bahay-bahay natin. Ang mga natutunan natin ay ang konsepto ng oras ay palagi tayo dating nagmamadali. So, yung mga pagmamadali na yun, hindi pala mahalaga ang pinagmamadalian. So, siguro hindi tayo babalik sa pamamagitan ng sarili-sarili nating kaugalian, pero may mga polisiya rin, kagaya ng protected bike lanes na sinabi ni Red. Kailangan may harang yung bike lane para hindi natatakot yung mga nagbibisikleta. Sabi mo nga, pylons, lagyan natin yan ng kahit mga paso. Kailangan harangan natin yung bike lanes na i-dedicate natin sa bikes. Kung hindi, magkukulang talaga ang public transportation natin. At iba pa nating natutunan, no? Maraming mawawalan ng trabaho,
Yung mga mawawalan ng trabaho, maging malikhain na tayo. Yung retaso sa bahay, gawin nating mask. Maraming bibili niyan ngayon kasi required na. Yun po. Tama. So, hindi dapat bumalik sa dati. Kasi kung bumalik sa dati, para natin binaliwala ang sakripisyo ng frontliners. Para ba natin binaliwala ang buhay ng mga namatay na doktor? Para natin binaliwala ang lahat ng namatay sa COVID sa Pilipinas at sa buong mundo. Para natin binaliwala ang mga leksyon na tinuro na dapat natutunan natin sa pandemic nito. So, let's make it worth our while. Let's show appreciation and gratitude to those who sacrifice their lives and continue to sacrifice now in fighting the war outside of our confines by learning the lesson and not going back to the normal. Okay, so Jean Paula, urban gardening, yes, true. Glenn Imata, ADB and DNR are floating the idea of incinerating waste because of the projected increase of waste, medical waste. Will you allow it? There are bills on the adoption and use of waste-to-energy facilities, and a number of waste-to-energy seem to approve it. What is your stand on these bills? I have not filed a bill on waste-to-energy. I still believe that through our ecological solid waste management, we should make it work, and we would need to amend the Clean Air Act, and I am presently not in favor of it. I would like to be convinced that it's the only way forward. Sonia Mendoza, would you like to say something? Ayun po, mas mura po talaga pati para sa lahat ng LGUs ang gawin na lang yung inyong batas, yung Republic Act 9003. Dapat po siguro pag-aralan nilang mabuti bakit hindi pa ito pinatutupad kaysa magpumunta ka na agad dito sa mga waste to energy na napakamamahal at marami pong toxic pollution, toxic emissions na gagawin yan. Masama sa ating mga kalusugan at sa kapaligiran. Next time, we can also have Doctor, who's the expert on air pollution? Jorge Manuel? Yes, we can have him also para paliwanag niya yung dating dumi ng hangin at yung linis ng hangin na yun, yung diferensya. You can ask him that. Annette Supan, hello po from Mexico, Pampanga. Hello mga taga-Mexico. Okay, Jig Nietes Supanis. There needs to be good coordination with local governments, barangays, households. Sa San Jose Antique. Hello, Mr. Elmer. Okay, coordination daw sa inyo. Okay, I'll call you. And then, all these waste to energy issues, another issue altogether. Nanonood daw, at nandiyan si Mundita. Si Mundita, you have to be part of this also, okay? Mundita din, used to be the DNR. Ngayon, Executive Director ng ASEAN Center for Biodiversity, former CMB Director. Kumbaga sa TV dati to, nag-overshoot ako ng 40 minutes. I would have been cut off the air. So what do I do? Ito ang passion ko. Ito ang passion ni Ipat, Red, Sonia, at nating lahat. At hindi lang passion, ito ang action na kailangan nating ginawa. So I really hope that those who joined us through the Climate Change Commission, through my office Facebook, through the Institute for Climate and Sustainable Cities, and through all your online platforms, we thank you for joining us on the first ever environmental online session on Zoom and Facebook, and we promise you we will be back. As I said, we dedicate the environmental discussion for a better normal, the story for a better normal through the pandemic as we battle the crisis to overcome COVID-19, as we battle the climate crisis. Hindi po iba ang COVID at hindi iba ang pagbabago ng klima. Ito po'y magkakabit. It's inextricably linked because even after, assuming they find a vaccine for COVID, there are many more infectious diseases. And tag-ulan na ngayong Mayo dito sa Pilipinas. Dengue naman.
Ang dengue, ang taas-taas ng fatality rate rin. Ihalin tulad natin sa COVID, ang dami din. Ang flu, ang dami na namamatay. Yan ay mga galing sa hindi malinis na kapaligiran. If we will follow our environmental laws, believe me, health, sanitation will be better and life will be better. Ako, hindi na po ako bumibili ng gulay. Lahat yan ay tinatanim. Tignan lang naman ako, adobong kangkong. Saya-saya ko na. Teka, tanghalian na, magluto na ako, adobong kangkong. O yung aking talbos ng kamote, ang sarap, talbos ng kamote salad, o kalokbati. Isama mo sa sardinas, ang sarap din. Teka, iba pa naman yung kwentong gulay. So, when I talk about environment, when I talk about nature, when I talk about kwentong gulay, pag pinag-usapan ang paghiwalay ng basura, pag pinag-uusapan ang biodiversity, pag pinag-uusapan ang pagbabago ng klima, nako, alam yan ng climate change tourism at mga kaibigan ko, never ending. But we have to not end, but pause for a moment. Magluto pa po tayo, magbibilis pa po ng halaman, meron pa akong mga committee hearings sa House of Representatives. Duro gid salamat. Isang dunti ang Pilipinas sa ating lahat. Thank you very much, Attorney Ipat Luna. Thank you, Ms. Sonia Mendoza. Thank you, Red Constantino. I will let you go now with a specific task. Hopefully, we can accomplish within the day. And you will join me in the next meeting, session, whatever you call it, episode of Stories for a Better Normal. We will be with you again at the same time, exactly 10 a.m. Philippine time on Thursday. That's next week. But we'll never lose touch. I'm on Facebook. I'm on Instagram. I'm on Twitter. Better in the Facebook page. You can put your comments, your suggestions. If you want to show what you're doing for urban gardening, if you want to show how your biking has improved your life, if there are many other small steps for climate action, let us know. Hindi po kailangan magara, hindi kailangan gumawa ng malaking farm, hindi kailangan maging senador o congressman gumawa ng batas. Magresikulo ka lang sa iyong bahay. Ikaw ay bayan. Let us all be climate heroes and ecological warriors in our own lives, in our own homes, in our own communities, in our barangay. Let us be the teachers to our children. With that, I thank you very much for joining us. I'm Lauren Legarda. Papasalamat po sa inyong lahat. Duro gid salamat. Isang lunti ang Pilipinas.